Uy, boy! Boy! Ba't di ka luminya? Nakalinya na tayo, sir. Diyos ko naman. Ayoko na. What's up again mga ka-POV? So ngayon papunta tayo ng Cavite. We're just going somewhere there. And yun, let's do a POV drive papunta ng Cavite. Yan. So medyo kanina pa ako nagda-drive guys. Pero ang traffic kasi palabas ng BGC. So hindi na ako nag-POV drive kasi almost an hour na ako doon. Kaya dito muna tayo sa expressway na papasok. Dahil wala na siyang traffic. And I think nag-reroute tayo. Yan. Ito, mas mabilis. So right now 1 hour and 25 minutes away tayo papunta ng City of Cavite. And as you see, medyo maulan. Paulan na guys. Maambon na. Ayan, maambon. Tingnan natin kung magiging rainy POV drive ba to, yung session natin tonight. Pero sana wag masyado malakas kasi delikado mag-drive ng gabi pag umuulan. Anyway, ayan, papasok na. Kanina pala nagbabasa ako ng comment section sa YouTube. Eh may nakita ako, sabi parang sabi niya? Boses bading daw. I think na nabanggit niya yun kasi umaga yun, tapos nag-vlog ako, 'di ba? Pag umaga kasi ganun talaga. Iba yung boses natin pag umaga. Kaya nga pinipilit ko magkape madalas bago mag-vlog pag morning kasi iba talaga yung boses ko. Hindi ko naman in-expect. Okay lang naman, 'di ba? Wala namang masama kung ganun talaga yung boses ko. Wala tayong magagawa diyan. Natawa lang ako. Ay, nako. Ayan, medyo naulan. Alam niyo, nakakatawa, no? Kasi parang last week nag-declare yung sa government na by Monday daw dadating yung bagyo. Ay, Monday ba Tuesday? So parang ako nag-anticipate ako na maulan and all. Tapos walang ulan, sobrang init. Ngayon lang ulit ako nakaranas ng ulan, ambon na yan, nawala na ulit yung ambon. Parang wala na, nakakatawa kasi every time mag-a-announce yung government na papadating yung bagyo on this date, ganto ganyan, saka walang dumadating. Kasi last week sobrang lakas ng ulan. Tapos wala akong in-expect na ganun kalakas kasi sobrang lakas talaga. Kasi bumabaha. Yung areas na nakikita kong pag umuulan, di naman bumabaha na din Talagang malakas siya. Kaya importante guys, importante rain mark remover kayo or bili kayo nung ginagamit ko na parang windshield tablet na tinutunaw siya sa distilled water. Ako kasi distilled water yung gamit ko for the windshield washer. So yun yung gamit ko. Kaya kung mapapansin nyo, malinaw yan kahit maulan. Very useful kasi parang per pack ang laman niyang tablet 8 ata or 10. Ngayon hindi ko pa ubos yung isang banig niya. Kasi I think up to 4 liters yung pwede nyong bunuin sa isang tablet. Pero ako kasi 1 liter lang yung ginagamit na tubigan. Baka yun, very useful yun guys kasi maulan ngayon. And very important na klaro yung view ng drivers. Lalo na kung bumabiyahe kayo ng gabi. Very useful yun. Kung hindi naman kayo kung hindi kayo fan ng tablet na yon, better bili kayo sa online ng mga rain mark remover. Tapos may mga DIY naman yun. Kung kayo mismo nagka-car wash ng sasakyan nyo, parang ikikis-kis nyo lang siya every time you do the car wash, diba?
Make sure lang na na basa yung mga glass para iwas gas-gas kayo. Also, we're nearly reaching, as of the moment, pa 1,000 subscribers na tayo sa YouTube, di ba? Bilis guys, kasi parang last month, wala lang, nasa 100 ba? 50 ata yung followers ng YouTube natin. And yun, I would like to say thank you sa support for watching my vlogs. And I hope I'm entertaining you well sa mga POV drive natin. And I'm also thinking of other things to entertain you. Yun nga, nag-reach out tayo sa mga brands to do a collaboration for a test drive. Gusto ko sana Mazda, diba? Kaso hindi pa natin mapasok yung Mazda eh. Ganda sana pang POV drive na. Then other Chinese brands na mga sasakyan, hopefully mag-reply na sila para din makita natin kung ano yung experience while driving. At least yung POV man lang. Diba? Also, i-bump ko lang yung sa 29th na event pala ng Honda. Pupunta kasi tayo doon. So, sa mga gusto mag-test drive ng Honda cars, punta lang kayo guys. It's free. Wala naman kayong babayaran and they have lots of freebies na ibibigay sa mga attendees. So, sayang naman yung mga loot bags. And if you're planning to purchase a Honda car, they have discounts awaiting for you. So, sayang. Punta kayo. Libre lang naman yun. It's a Saturday morning and afternoon session. There are 2 sessions kasi na pwede nyong attendan. So, punta kayo. Pero ako baka by morning ako nandun. So, kita-kits tayo sa mga makikipag POV drive dyan ng session sa Honda. Honda Cars Pasig. Doon kayo pupunta. Ang units pala nila na nandun, mostly yung hybrid units like the CR-V, HR-V, Civic Hybrid. Wala yung wala yung RS Turbo ng Civic nila eh. Ni-request ko sana for test drive para we can do a comparo. Sayang kasi. Kaso HEV variants lang daw yung meron. I think yun din kasi yung pinupush nila sa market, kaya okay din naman, understandable naman. Tsaka yung mga nagko-comment pala, pasensya na kayo guys dun sa mga kung nakikita nyo minsan may nalalampasan akong pedestrian lane, pasensya na kayo. I'm not a perfect driver. I'm trying to do better as a driver. Baka may mga misunderstandings lang dun sa vlog ko, pero I'm trying to be better in what I do. Also the type of vlogging that we have right now, I'm really trying to be better at it. Ano yung tumunog? May tumunog na gulong. Comment lang kayo if may mga suggestions kayo na gusto pag-usapan. I can try to answer them. Gusto ko nga rin gumawa ng parang small community doon sa YouTube wherein you can throw in some questions na pwede natin sagutin. Baka we can help them, lalo na for new drivers na gustong mag-purchase ng panibagong sasakyan. Baka makatulong tayo in terms of giving them advice, di ba? Nakakatuwa yung car community kasi iba-ibang klase ng tao yung mga kasalamuha mo. Anyway, traffic ulit tayo ngayon. Then ulitin ko, baka kasi may mga naka-miss out lang. For the POV drive videos na ginagawa ko, ang gamit ko talaga is the DJI Osmo Nano.
paired with the DJI Mic 3 for the high quality sound ng video natin. Pero mainly yun talaga yung gamit ko. I'll try to do a video nung settings natin, pero I think wala naman akong unusual na binago dun kasi hindi naman ako techie pagdating sa camera. Hindi din ako nagko-color grade. Kaya yun. Ang mga gusto mag POV drive, ayan, maganda simulan using the DJI Osmo Nano. And hindi ako magparinig sa inyo DJI. DJI, baka naman pag naglabas kayo ng panibagong Osmo Nano, dito lang po ako nag-aabang. Para magamit natin yan. It's very useful. Siguro just based on experience, maganda gamitin yung camera ng DJI. Very user friendly, even yung application. Pati yung mismong camera niya. Madali siya i-set up. Hindi mo kailangan kalikutan para magkaroon ng high quality output. Grabe, makaliko na para bang ang liit ng kanyang sasakyan. Diyos ko. Yan. Ano ulit yung sinasabi ko? Yung DJI camera. Tapos for the 360 videos I do, ang gamit ko naman is the Osmo 360 mounted outside the car. Tapos yung mount ko is from Smallrig. Para siyang tripod na suction. Yun yung nilalagay natin sa labas when we do the GTA setup or mga Need for Speed na itsura ng POV drive session natin. I also use yung DJI Action 6, pero depende lang siya eh. May times kasi na parang hindi ko siya kailangan pag mga POV drive kasi nandito lang siya sa gilid. Mas preferred ko pa din talaga yung gumagalaw-galaw POV drive. I mean yung ulo. Kahit sabihin ng iba minsan, sabi nga nung nakakahilo daw or medyo magalaw daw yung ulo ko. Pagpasensyahan nyo na kasi yun talaga yung movement ng ulo ko, lalo na kung liliko or kakaliwa ka kanan. Masyado ako maingat sa pagkaliwa at kanan. I don't rely on this camera. Minsan siguro pag maulan kasi hindi ko kita sa gilid, pero most of the time I use the side mirrors, even backing up. Hindi ako masyado tiwala sa sensors. Kahit pa alam naman natin na magandang quality ng sensors yung meron sa sasakyan na mga bago ngayon. Mas tiwala pa rin ako sa tansyahan ko. Ayan. Tsaka kung kayo tatanungin, ano pa bang mga sasakyan yung gusto nyo makita? Kasi ang nabasa ko sa comment section natin, gusto nyo or gusto nung iba makita Mitsubishi Destinator, Honda HR-V, Toyota Corolla Hybrid, I think may isa pang Chinese car. I just forgot the brand and the car kung ano yun, pero yun nabanggit. Comparing ng Honda CR-V versus the Toyota ZNX Hybrid, yun. Mga ganon. Baka may iba pa kayong request. Try natin magpa-approve. Kahit yung test drive lang, hindi na ako magko-collab. Kasi nagpo-formal collab kasi ako na request. So baka very strict yung other brands. Hindi pa rin naman tayo ganon kalakihan. Siyempre, unlike other car content creators na malalaki na, we have something to prove. Kailangan natin galingan every video, kahit daily vlogs pa yan, galingan natin. Just yung oras, alam niyo ba kanina ang nakalagay dyan 2 hours 30 minutes ata. Buti na lang I think nag-reroute yan na iba.
And ano pa ba? Car ASMR yan. May mga request din pala tayo for ASMR videos. Try natin yan. Gawan ko lang ng oras kasi wala talaga akong oras. Medyo kahul ako. So ayoko naman mag-video pag madilim, 'di ba? Mas okay pag maliwanag, tapos mag-ASMR tayo. Hirap talaga pag may ano kay 8 to 5 every day. So, ano tayo, we compromise yung pahinga just to do vlogging kasi we love vlogging and I enjoy vlogging. Sa mga tao dyan na gusto mag-push ng hobbies nila, tuloy nyo lang, make time for it kasi ito parang mahilig lang talaga ako sa sasakyan. Even dati gusto ko nagda-drive. Nakakapagod pero masaya kasi siya. It's really fun to drive. Tapos parang nakikita ko pa yung contents ko. Nakakatuwa kapag dumadami siya. Hindi lang yung POV drive ko kasi doon sa TikTok natin madami din contents doon, puro short form, pero I'll also upload yung doon, mga POV drive sessions natin. Pero doon kasi yung mga short form contents, also yung mga TikTok shop, yun nagbebenta din ako. Syempre tayo sa kikita tayo, tas masaya, diba? Kaya pinipilit ko isingit sa schedule ko ang mga bagay-bagay. Kahit medyo nag-slow down tayo sa sa business, we will never stop. Tingnan nyo, wala na namang ulan. Saan ko pala to? Baka mag-overheat yung camera. Yan. Yun lang pala yung downside nitong Osmo Nano. Kung magpi-POV drive kayo, itutok nyo yung aircon dito sa ulo nyo or sa mukha nyo. Tiisin nyo talaga, ganyan talaga. Tiis ganda lang. Kung gusto nyo mag-produce ng magandang content. Kasi may tendency mag-overheat yung DJI Osmo Nano. Kaya kailangan nakatapat yung aircon sa mukha. Tayo nakaalis dito. Audio. So I'm back at it again, guys. Hindi nag-automatic connect yung audio natin sa DJI Mic 3. So I hope hindi na compromise yung sound. Nakatutok pa naman yung hangin ng aircon sa mukha ko. Saan na ba? Anyway, I was saying, huwag niyong tutularan to, guys. Yan. Huwag niyo nang antayin umilaw ang fuel alert na yan or notification sa dashboard nyo before you get gas. Huwag niyong antayin. Kasi sabi nila nakakasira daw ng fuel sensor. Wala namang mawawala kung magpapagas kayo kasi magpapagas din naman talaga kayo. Kaya ingat-ingatan natin ang mga sasakyan dahil ang mahal na ng sasakyan ngayon. Alam niyo, nagulat nga ako kasi nakita ko yung price ng Honda Civic before. Parang yung top of the line RS around 1.5 yung 10th gen Civic. 1.5 ba? 1.4? Mga ganun. O 1.6. Ganun lang yung presyo niya. Pero ngayon, grabe ang mahal na ng mga sasakyan. Tapos, aside from ang mahal na ng sasakyan, ang hirap din kasi hindi magsasakyan ngayon. Given na ang hirap mag-travel dito sa Pilipinas. Buti sana kung nasa ibang bansa tayo, diba? Makaka-relate kayo, guys. Pag nag-commute kayo sa ibang bansa, may isip nyo kung bakit dito sa Pinas flex yung sasakyan, sa ibang bansa hindi.
ang pinaka-flex nila yung transportation system kasi napakaganda. Dito magtataka ka lahat ng tao gusto magkakotse. Well, understandable naman dahil nga ang pangit mag-commute kung ikaw on a daily basis, mas okay masta ka ng traffic na nasa sasakyan ka kaysa mag-abang ka ng bus or mag-abang ka ng ano ba sinasakyan, FX, Jeep or whatever, or kahit Grab pa nga di ba ang hassle, tas ang mahal mag-book, kaya ang daming tao talaga na gusto magkaroon na lang ng sasakyan and they don't care kung anong klaseng sasakyan yan kasi may mga di ba parang magko-comment, kasi ganito lang yan yung kotse mo, naghirapan nila yan, huwag tayong ganun. And mahirap kasi mag-commute, diba? As long as it takes you to point B from point A, okay na yun. May mga nambabash kasi, diba? Parang sabihin, ganitong sasakyan na yan. Wala pangit yung ganun. Huwag ganun, guys, ha? Paalala lang, huwag tayong ganun. Masama yun. Kasi sobrang lala ang lala siguro ang lala maging commuter dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Kung ikaw commuter ka, imagine mo pagod ka, alis ka ng bahay mo alas 5, alas 6, dadating ka ng office 8 or 9 AM, then you spend your time commuting instead of resting. Kasi hindi ka naman makakapahinga pag nakatayo ka sa bus, di ba? Pag nagko-commute ka or nag-aantay ka ng sasakyan na susundo sa'yo, it's really hard and hirap maging Pinoy ngayon. Pwede lang mag-migrate instantly. Ginawa ko na talaga yan. Lalo pa if you have kids. Parang sa Pilipinas, ang hirap magpalaki ng bata. I mean, mahirap in general magpalaki ng bata. Pero yung uncontrollable environment dito sa Pilipinas, yung nakakatakot. Siguro pag nagdalaga na yung anak ko, hindi ko alam kung saan ko isisiksik yung kaba ko kapag hindi ko siya sinundo or kasi kahit anong gawin mo sa labas, nakakatakot. Kaya ang dami din siguro nagmamigrate sa ibang bansa kasi medyo tagilid na maging maging residente ng ating bansa. Parang ang mahal na rin ng cost of living kung i-compare mo siya sa ibang bansa. Buti pa nga ng ibang bansa like let's say Korea. Let's say mahal ang cost of living, pero yung mga trabaho kasi aligned yung salary nila dun sa cost of living nila. Dito kasi hindi. Mahal nung gastusin dito, pero yung sweldo kurot-kurot lang yung pagtaas niyan. Kaya nga may iba, 'di ba, ang ginagawa, company hopping. Mas mabilis magpataas ng sweldo pag umalis ka ng kumpanya instead of staying and proving that you're loyal to your job. It's a different story if you're aiming for a better salary. Hindi ba din yung mindset ng mga bata ngayon? Hirapan. Naisip ko, ang hirap talaga kumita ng pera. Tama yung nanay ko nun Ngayon ko lang nare-realize na ang hirap talaga kumita ng pera. I mean, hindi ngayon hindi, not now lang. Ibig sabihin, nung nag-work ako, ang hirap kumita ng pera. Ang bilis mawala ng pera, pero ang hirap kitain. Challenging maging adult, di ba? Kaya nga may sarili-sarili tayong escape. Like ako, ito, pagdadrive, escape ko to. Kahit pa paano may peace of mind. May peace of mind ako kahit pa paano habang nagdadrive. Huwag ka lang kakamotehin sa daan ng kamote. Kasi init talaga yung ulo. Pero yun nga, may mga sarili-sarili tayo escape, di ba? Ako ito pagdadrive or minsan pag naglalaro kami ng mga anak ko, yun lang yung pinaka
Saya sa bahay. Kahit nakapagod, masaya naman siya. Mag-drive dito. Okay nga. Try natin yung 60 to 40 ng Honda Civic RS Hybrid using the sports mode. Yan. So mag-launch tayo in 3. Wait, no? Paliko kasi. Yan. Pag medyo straight, mag-launch tayo in to check ang 60 to 100 capability of this car while on sport mode. Okay, let's try. And 3, 2, 1, go. Yun. Ayoko na, sayang sa gas. Bantulin. Imagine mo, tulin na, tas tipid pa. Sarap talaga i-drive niya. Alam niyo, sana pahiramin tayo ng ng Honda ng ite-test drive sa medyo malayo. Like yung Prelude, baka naman. Hello Honda, I'm here. Ako lang to. Mga followers natin, mga nakasubscribe, what do you drive? Drop nyo nga sa comment section para ma-testing ko. Hindi, joke lang. Para ma-check natin yung mga dinadrive ng sasakyan. Kasi I believe puro drivers and car enthusiasts ang ating followers, so we have the same likings. Sa mga Honda fanboy, meron ba sa inyong Honda fanboy? Or ako lang? Galaxy lang. Ano talaga natin magpagas. Namumula-mula na tong ano ko, gas notif. Excuse me. Saya mag-drive, no? Agree ba kayo dun? Kasi parang nakakawala ng stress, lalo na kung mag-isa ka. Tapos may good music na pinapakinggan. Hindi lang ako makapakinig kasi maka-copyright issue na naman tayo. Hindi ako makakapag-upload sa TikTok pag ano.
So, tiis-tiis tayo. Pero nakaka-relax kasi mag-drive. Lalo na mga ganito. Diba ang saya, happiness. Sobrang saya. Parang kahit anong sasakyan dalhin ko dito, pag nag-drive ako mag-isa, masaya ako. Pero masaya din kasi mag-drive kasama ng family. Pero there are times that we or siguro speaking for all drivers, not only men, we enjoy this kind of luxury. Pag-drive mag-isa, diba? Pag-i-enjoy ng ganyan, kaka-enjoy siya. Alala ko pa nun, sa sobrang kagustuhan ko mag-drive, may lisensya naman ako, pero wala kasi akong sasakyan dati. So ang ginagawa ko, tinatakas ko yung kotse ng nanay ko. Tapos there was a time, I can remember it, tinakas ko siya, tapos umalis ako, may pinuntahan ako. Then pagbalik ko, yung parking kasi sa amin dati sa bahay namin sa Mandaluyong, iba pa to sa location ko ngayon. Ano kasi siya, para siyang street parking, pero per side. Kumbaga, pag first week, side dito kayo sa other side. Pag gano'n, basta gets nyo na yun. Iba-ibang side siya. So, tinakas ko yung sasakyan. Ngayon, nakapark kasi siya sa labas. So, alam ng nanay ko na nakapark sa labas yung kotse. Pero ang ginawa ko, tumakas ako. Parang, I think it's around 1 a.m. Yan. 1 or 12 midnight. Tinakas ko para mag-drive. So, ang nangyari, pagbalik ko, wala na yung parking. At ayun, ako yung nahuli ng aking nanay. Galit na galit siya. Pero alam niya daw noon na tinatakas ko yung sasakyan. Pero yun lang yung time na nahuli ako, na tinakas ko yung sasakyan. And wala, hindi ko alam paano siya i-explain. Alam kong risky, pero ginawa ko pa din kasi nga wala, gusto ko mag-drive and na-enjoy ko siya. Tapos parang may pupuntahan pa ako that time. So sabi ko, okay lang, tulog naman, madaling araw. Hindi ko na-anticipate na wala rin yung parking pagbalik ko. Diyos ko po talaga. Ang aking kaba nung nakita kong may nakapark sa parking slot namin, pero hindi yun sa amin dahil shared parking siya for everyone on that street. Naalala ko lang, sobrang tas may times din na tinatakas ko yung iba-ibang araw, pero hindi ako nahuhuli. Pero that time nahuli ako kasi hindi ko alam paano ko i-explain sa kanya. Parang ginising ko pa siya na dahil wala akong maparkingan, kailangan ko siya i-park dun sa harap namin, which is the other side. So mangyari, magdo-double parking. So sabi ko, pinark ko dun yung sasakyan kasi tinakas ko. Tapos galit na galit sa akin. Imagine mo yung init ng ulo ng bagong gising, tapos sinabihan mo tinakas mo yung sasakyan niya. Ganon ka bad news yung dating nun sa nanay ko. Galit na galit siya. Wala lang, naalala ko lang. Nakakatuwa isipin. Kasi pag diba, pag bagets ka, na ako noon graduate na ako noon para may work ako. Tapos wala kasi talagang pambiling sasakyan. Ang mahal-mahal kaya ng sasakyan. Para kahit mag-apply ako, hindi niya kakayanin magkaroon ako ng sasakyan. Kasi yung sweldo ko hindi naman siya enough. So nung dati hiniram ko yung sasakyan, ganun. Nakakatuwa lang maalala. Tapos yan, may sarili na akong sasakyan. I'm so happy. Tapos parang ang first car ko is yung talagang binili ko, Honda City S variant na 2021. Yan. Ganda nun. Diyos ko po, lahat na lang binihis ko talaga. Palit ng mags. Ano ba mga ginawa ko doon? Nag-dechrome. Sobrang excited ko doon sa sasakyan na yun. Kasi first car mo officially. Hindi ko na siya kailangang itakas kasi sa akin siya. And I worked hard for it. Kaso wala na siya.
Ako, pag yumaman talaga ako, hanapin ko yung bumili nun sa end customer nung binintahan ko na buy and sell para lang bilhin. Sayang. It's the first rule, don't sell your first car. Wala eh. Parang that time I wanted to upgrade. Sa inyo, ano bang kwento nyo guys? May mga ganun ba kayong incidents? Tinakas yung kotse ng magulang nyo. Sabi nga nung nanay ko, parang dahil may anak kang lalaki, antayin mo yun yung magtatakas ng sasakyan. I know the drill. Alam kong saan itatago ang susi. Pero sabi nung nanay ko, parang ganun. Mararanasan ko daw itakas ng anak ko yung sasakyan. Anyway, ang haba ng biyahe natin. Parang kanina pa ako nagdadrive dito. General Trias, Cavite. Medyo malayo na tayo. Gen 3. Ayan, so mag-iingat kayo guys pag nasa ganitong lugar kayo. Ayan, oh. Alam, kung kailangan nyo mag-bright kayo kasi hindi kita yung mga cones na yan. Mamaya bollard ba yung tawag? Mamaya yung bato pa yung yung mabangga nyo. Berya pa yan. So mag-iingat kayo when you're driving here in Calax. May mga ginagawa dito sa side na yan. It's really far. Ayun, naalala ko, ito palang sasakyan na to, meron siyang, auto bright, parang adjust ng ilaw. Pag nakita niyang madilim yung daanan, nag-automatic on yung high beam niya. So, ganda niya gamitin. Tapos meron din siyang rain sensing wipers. Pero kailangan naka-auto kasi, shucks, na 100 na ako. Kailangan naka-auto kayo. Medyo malayo na tayo sa ayan, tingnan nyo, nag-on siya. Yan yung blue, to turn on yan. So nag-off din siya pagka halimbawa lumiwanag. Nakaka-spoil talaga yung mga Honda sensing na yan. Pag nasanay kang gamitin siya tapos gumamit ka ng ibang sasakyan, malilimutan mo kung paano gamitin. I mean, halimbawa yan, paggabi, kasi nangyari yun sa akin before yung Honda BRV, wala kasing Honda sensing yun. So parang ako, nung ginamit ko siya, nalimutan kong buksan yung headlight ko. Umaandar ako walang headlight. Kasi pag ito or yung CRV gamit ko, automatic headlight siya. Even yung Toyota Ative, automatic headlight kasi. So pagka na-detect ng sensor na madilim, usang mag-turn on yung headlights mo. And I think we're here sa dulo. Ay, lamig ng aircon. Tayo ng gas station dahil tayo ay wala ng gas. Baliw, wala na pala tayo load.
Wait lang. Ano? 170. Sorry po. Hindi ko napansin. Ito, ma'am. Thank you po. So, yan, hindi natin napansin. Insufficient load na pala. Sorry. Kailangan natin mag-load pa uwi. Excuse me. Excuse me. Sorry, sinisinok ako. Yeah. And so, we're back. Pauwi na tayo ng Mandaluyong, guys. At dahil dyan, mag-vlog na tayo. Dahil nakapag-charge at nakapag-transfer na tayo ng file. And, ayan. Anyway, dito sa Cavite, hindi na pala umuulan. So, kanina lang siya umuulan. Ngayon, paiba-iba yung weather, no? Hirap din tansya. Nakala ko pa naman na makakapag rainy drive tayo tonight, kaso hindi. But it's okay. At least much safer dahil walang ulan. Sarap mag-drive dito, oh. Kaso baka masyado tayo mabilis. Sarap i-drive. Kanina dapat magla-live pala ako, kaso wala tayong matigilan. Just for a bit to do a quick live sa TikTok. So sa mga gustong makasalamuha tayo sa live sessions natin, you can follow my TikTok account. It's mkalimbahin.cars. So click nyo lang, guys, and I'm also there. Doon tayo nagko-content ng mga short form videos natin. Yan. So I think try ko mag-live ulit later. Kaso hindi na tsempohan and wala tayong matigilan. By the way, kilala nyo ba si Makoy Dubs? Wala, naalala ko lang. Ano pala siya? Tagaletran kasi siya. So parang naabutan ko sila ni Lloyd. Do you also know Lloyd? Yung isa pang vlogger, pero sa kasamaang palad siya ay pumanaw na previous years pa. So parang naabutan ko. Tama, if naalala ko si Makoy, yung silang dalawa yung nasa Letran. So parang naabutan ko pa sila when I was in Letran for 2 years, kasi before I transferred to St. Paul.
St. Paul College. Parang naabutan ko sila. Wala lang, naalala ko lang. And grabe, ang bilis ng panahon. Ngayon sobrang sikat na ni Makoy Dubs, diba? Kasi parang puro meme siya before, pero ngayon grabe. Pag nakita niyo yung mga sasakyan niya, meron siyang Honda Civic Type R na FL5, meron din siyang Honda Prelude, meron din siya nung Prelude na I think 19 something, basta 1980 ba? 1990 ba? 1980. Basta ganun, luma siya na Prelude and na-preserve niya. Diba? As a car enthusiast, grabe, big win yun. Pero meron ka nung lumang Prelude, tas meron ka nung bagong Prelude. Imagine. And I think siya din yung unang nagkaroon ng Prelude dito sa Pilipinas. So, yung unit niya ay Azu, I think 001. May number ba? May badging ba ang Prelude? I don't know. But baka it adds up to the value of the car kasi siya yung first owner. Ang grabe, ganda ng Prelude niya. Nagyan niya ng spoiler and nagpapalit din ata siya ng mugs. Tapos meron din siyang Toyota GR Yaris ba yun yung binili? Basta may bago siyang binili na manual din. Wala, ang galing. Ang galing. Sana makasama ko si Makoy in the future sa mga collab. Or dayuhin ko siya kung meron siyang mga events. Hindi ako nagpa-picture sa mga artista, pero pa-picture talaga ako kay Makoy Dubs. Ako talaga. Mas nakaka-entertain siya. Panoorin nyo guys yung video niya ng mga car review sa YouTube. Parang detalyado yung video, tapos matatawa kayo kasi dami yung punchline na hindi mo ina-expect sasabihin niya. Tapos parang as a car guy, parang minsan may car guy jokes din siya. Sobrang funny. Enjoy panoodin. Grabe, ang ganda nung Type R niya. FL5. Mapapasana all ka na lang talaga kung mahilig ka sa sasakyan kasi biruin mo meron kang dalawang manual na Toyota tapos Honda. Hindi ko sure kung may Lexus pa ba siya. Parang dami niyang sasakyan. Anyway, wala, share ko lang. Tapos si Lloyd Cadena ba? Tama. Parang naabutan ko din siya. Naabutan ko din siya sa Letran. Sobrang hindi ko alam kung sikat na ba siya doon, pero basta naalala ko na doon yun eh. Doon sila. Doon ko nakilala si Makoy. Tapos parang naalala ko taga Letran siya. Okay, yun pala yun. Anyway, dito na naman tayo sa matraffic na area ng Cavite. Kaya tayo nagtigil kanina mag-vlog because of this. Medyo nantagalan tayo dito sa area na to. So, asan na ba tayo? Kawit, Cavite. Medyo malayo pa tayo sa Mandaluyong. At traffic din ngayon. So, sana magtuloy-tuloy na pag nalampasan natin to kasi anong oras na din. Uwi tayo ng mga 10 PM. Traffic ko na ba ibang daanan? Route. Traffic talaga eh. Ano to? Bangga ba yan? Ay, hindi. Joke lang. Sorry. Nakawangwang ka ba, sir? Hindi ko alam kung nakawangwang ka. Bigla siya nagwangwang. Una ka na, boss. Hindi kasi siya nakawangwang kanina. Ano ba talaga?
Hindi pala ambulansya, police pala yun. Alam niyo minsan, ako lang ba ang napapaisip sa mga ganyan. Hindi ko alam kung emergency ba or they're trying to avoid the traffic. Kasi may mga ambulance kaming nakakasabay. Or even yung mga, minsan ganyan, kahit sa police. Naka-off naman yung wang-wang nila. Pero pagka, halimbawa, medyo matagal na kayo na stuck sa traffic, bigla nilang i-on. Di syempre kayo, tatabi kayo ngayon. Or baka naman may pumasok na emergency call. Hindi ko rin alam. Nihiwagaan lang ako. Kasi parang every time may maggaganyan, topic namin nung asawa ko. Pag nasa sasakyan kami, tas may makikita kami, emergency kaya talaga. Sure kaya na may emergency. Pero pag anong padaanin nyo, kahit di kayo sure, papadaanin ko naman. Naiisip ko lang kung legit ba na may emergency or ginagamit nila yung wang-wang nila para makaalis sa traffic. Grabe, traffic. Anyway, we're looking forward for Friday. At least lapit na mag-Biyernes, it's Wednesday. Guys, konti na lang sa mga nag-work ng Mondays to Fridays. Konti na lang po. Makakapagpahinga na kayo. May sumuko na sa traffic. Grabe, no? Imagine mo yung traffic dito. Kung dadaanan mo siya on a daily basis. Pagod ka talaga. Anyway, cut ko muna tong video guys. Baka ma-bored kayo eh. Anyway, cut ko muna tong video. Mag-charge ako habang traffic. Yan lang, bye muna. Cavitex guys. So it's still 1 hour away from home. And mukhang hindi naman na traffic dito dahil expressway na. Pero grabe, sobrang traffic dun sa papunta dito. Ang lala. Hindi ko masabi, baka kasi puro truck na eh. Pero grabe traffic. Uy, boy! Boy! Ba't di ka luminya? Nakalinya na tayo, sir. Diyos ko naman. Ayoko na. Ayoko ma-bad trip. Hindi. Nope. Diyos ko po. Si sir naman. Huwag niyong gagawin yun ha. Nakalinya na kayo. Sa mga nagdadrive, papasok ng toll, please lang. Kung saan kayo luminya, doon na kayo lilinya. Huwag na kayong huwag niyong gagayahin yun. Please lang. Kasi delikado yun. Delikado. At may nanguhuli dyan sa mga dulo ng dito. Pagtas nyo magbayad ng toll, paparahin kayo nung enforcer. Alam ko may enforcer sa ganyan eh. Alam niyo kung bakit ko alam? Kasi nahuli na ako sa ganyan dati. Pero wag yung gagawin yon, please lang. Yung nagbago yung isip nyo, kaya parehas lang naman yung pagpasok nyo eh.
kung ETC yung mapilahan mo or yung gusto mo lipatan, ETC pa din naman yun eh. Hintayin nyo na, please lang. Okay, palipat-lipat. Please. Delikado yun. Lalo na kung di ka makita nung kasabayan mo, diba? Nauli na ako sa ganun dati, ginawa ko yun. Pero ako naman di lumipat. Parang ang sabi niya, from dulo daw. Bakit pa ako sa dulo ng from dulo ng kanan pumunta ako ng dulo ng kaliwa, pero pag ganun siya patay. Delikado yun, huwag nyo gagawin. After nun di ko na ginawa, aside sa may huli kasi delikado siya. So yun lang. So talagang kada video natin hindi pwede mawawalan ng ganong eksena. Sa araw-araw na lang na mga nangyari, palagi may incident tayo ng kakamutehan. Anyway, hindi ba kayo magpapadaan? Daan naman hindi tayo matapos. Alam nyo, paano singitan, sir? Diyos ka, gusto ko lang naman mauna. Kasi maluwag yung harap. Please lang, kaya tumambay dyan. Ano, luwag-luwag. Sa pagbabad. Tuloy mga pag-overtake. Civic ko. Singalan tayo. Currently pala, di ba ni-reset natin kanina yung gauge natin on the fuel consumption. So right now it's 20.8 kilometers per liter coming from BGCN na reading. So BGC to Cavite City to saan na ba tayo ngayon? Las Piñas. Sa expressway tayo. So right now it's 20.8 kilometers per liter. Mamaya check ulit natin pag dating natin ng bahay kung ano yung magiging reading niya.
pa din talaga tong Honda Civic eh. Kaya tuntua ako dito sa sasakyan na to. It's really fun to drive this car. It's really fun to drive. Sobrang gwapo ng kotse. Sobrang dami mong aftermarket upgrades na pwedeng pagpilian. Ano pa ba? Tipid eh. Sobrang tipid. Mahal lang talaga yung SRP. Pero for a daily driver, grabe, sobrang sulit na to. I love this car. Sobrang sulit niya. Tipid sa gas, tapos comfortable ride, gwapo, head turner talaga. Parang ganda eh. Ganda ng interior niya. The quality speaks for its value. Ganda. Kaya sa mga future hybrid owners dyan na Honda Civic, get it please. Kunin nyo bago pa sila mag price bump. Kasi panigurado yan, may price bump yan in the next year or next years to come. Sobrang sulit makuha nitong Civic na to. Alam ko pricey siya pero okay lang yan. You only live once, guys. YOLO tayo dito. YOLO with the risk. Or at least a calculated risk. Ganda eh. Ganda ng sasakyan. Kung sobrang yaman lang ako talaga, no, bibili ako nito, tapos bibili ako ng Prelude, tapos bibili ako ng CR-V na hybrid, tapos wala, puro sasakyan. Gusto ko na madami sasakyan. Pero syempre hindi matutupad yan. Pamilyado tayo. Family first, priorities. Nga pala, abangan niyo ulit yung upcoming video ko with Ford. Meron tayong partnership with Ford and a scheduled test drive for their Ford Raptor diesel variant and their Ford what do you call this? Anong tawag dito? Ford Territory na Titanium X variant. So ganda ng mga susunod natin na unit sa Ford. Sabi nila nakakatakot daw bumili ng Ford na sasakyan, pero totoo na. Nakakatakot nga. Nakakatakot siya, pero may mga nagpo-Ford pa din talaga eh. I don't know if it's a hit or miss yung sa mga transmission issues nila. Ang ganda kasi. Ganda nung ang laki ng Ford Everest eh. Sana all ka talaga. Sana all. Skyway. Sa mga nagtatanong lang din, kasi I think there was a comment regarding the Honda HR-V versus Toyota Corolla Cross. Tama ba? Toyota Corolla Cross, yes. So, yun daw yung plano bilhin ni Sir ata or Ma'am, I think. So, nag-iisip siya. Ako, masasabi ko lang, these two cars, hindi sila nagkakalayo ng presyo kung top of the line yung kukunin nyo.
I think around 1.8 ata yung HRV, then the Corolla Cross same siya ng presyo halos, although there's a big difference on other features like the panoramic sunroof. Yung Toyota Corolla Cross kasi na top of the line, may panoramic sunroof siya na wala doon sa HRV, but they're both hybrids and parehas tipid yun, yung dalawang sasakyan na yun. Siguro for me, kung ako papipiliin, I'm a Honda I'm a Honda bias person. Pero pipiliin ko yung Toyota Corolla Cross kasi gusto ko ng panoramic sunroof. And ang ganda din, actually maganda yung meron silang upgrades on the GRS variant of the Toyota Corolla Cross. Color red yung seatbelt, tapos meron din minor upgrades on the exterior of the car. Tapos parang ang dami niyang GRS logo. So in short, mas sporty yung look ng sasakyan na yun versus the last year ata yun, if I'm correct. Iba itsura niya, maganda. Siguro ang mga isa pa sa nawawala doon sa HRV for its price point is the 360 camera, which is also present on the Toyota Corolla Cross. Ano pa ba? Both cars meron safety system in place. And in terms of drive, maganda humatak yung HRV. Well, maganda in general yung hybrid system ng Honda. So yun yung mga comment ko. In general, maganda hybrid system nila. But Toyota's hybrid system is also nice. However, may difference lang sila sa way of shifting ng hybrid motor. Hindi sila parehas eh. Doon kasi sa Corolla Cross or sa Toyota cars na hybrid, mararamdaman mo yung shifting ng motor, electric motor versus the gas motor. Mararamdaman mo siya, malalaman mo. Ito kasing sa Honda, medyo mas refined, mas smooth yung transition ng hybrid system niya. And yung pag-apak mo ng gas, mas seamless siya compared dun sa Toyota. But I'm not saying na hindi reliable yung Toyota hybrid kasi I own an Active. Maganda siya. Maganda din yung features ng sasakyan. Pero yun nga, kung ako lang papipiliin, sana merong for its price point na ganon, may yung HRV, sana nalagyan nila ng, di ba, panoramic sunroof, tapos i-full nyo yung gauge cluster na digital, and then put a 360 camera. Kasi nag-wrap around sensor ka na eh, lagay mo na yung 360 camera. Yan lang. Medyo nakukulangan lang ako sa sa premium ba? Tama ba ang term ko? Nakukulangan ako sa specs nung HRV kung i-compare ko siya sa Corolla Cross. Kaya, ma'am, sir, kung napapanood mo man to, ako to si Nato. Hindi, joke lang. Kung napapanood nyo itong video na to, I suggest go for a test drive nung both ng units. Tapos, you decide for yourself. Pero for me, if you ask me right now, I would recommend getting the Toyota Corolla Cross GRS variant. It's a really nice car. Bias ako sa Honda, pero GRS na Corolla Cross, panalo. Yan. Tingnan natin kung magandang contender din yung Ford Territory Titanium na hybrid nila. So when we get to drive it, I'll also give feedback doon kung paano ba yung hybrid system ni Ford, kasi hindi ko pa din talaga natatry, to be honest. Ang natatry ko pa lang na hybrid system is from Toyota and Honda. Syempre mas madami lang akong alam sa Honda kasi yun yung sasakyan ko ngayon eh. Pero let's see, di ba? Marami lang kasi talagang takot sa Ford. Yun lang naman yun, in general. Para siyang naging stigma ng Ford because of the EcoSport.
Kasi ang dami issue ng EcoSport eh. Dami ko nakikita parang hindi lang siya dun sa brand new cars, pero dun sa mga second hand na EcoSport, naging talamak yung issue na gano'n. Nagkaroon siya ng stigma yung mismong Ford because of it. And syempre damay-damay. Andyan pa yung issue ng suddenly tumitigil daw, tapos yung transmission, maiksi daw yung lifespan, yung mga ganun. By the end of the day, users pa rin talaga ang mamimili kung anong gusto nilang sasakyan. And Filipinos, we tend to go with the safe ones, diba? Kaya puro Japanese cars. I think kaya lang tayo nagkaroon ng chance na bigyan ng spotlight yung EVs natin is because of the gas prices na tumaas talaga nung nagkaroon ng giyera. Kasi ang laking dagok na, imagine mo naka-diesel ka tapos per liter mo nasa 110. Hindi ka ba talaga mag-shift to EV nun, di ba? Nagkaroon ng key selling point yung EVs eh. Kaya, well, good thing kasi na-open din yung other Filipinos in using different brand like yung BYD. Pero yun nga, meron pa rin talagang stigma yung Chinese and Ford cars. Kasi sa parang Japanese, parang wala ko masyado narinig about similar to what we have with these brands. Yan nyo, magkakaroon din tayo ng POV drive session sa BYD. Excited na ako kasi nag-schedule tayo. Hindi ko lang alam kung kailan namin matutuloy ni ma'am from BYD Greenfield. Pero I'll be doing a test drive of their BYD Shark and BYD, what do you call this? Seal EV. I think ito yung mas expensive na full EV na version ng Seal. So, try natin siya, guys. Tingnan natin kung anong difference niya versus the Honda or Japanese hybrids. Sabi na, dami nang sabi maganda daw BYD. Totoo naman, nagpunta ako, Diyos ko. Ganda nung nila. Yung parang van ba tawag doon? Or yung parang artista van nila. Yung family vehicle. Ang ganda. Parang Alphard yung loob. Daming ilaw, tapos captain seats, controls on the second row. Grabe, ganda talaga. Kaya hindi ako magtataka na talaga nabigyan ng spotlight yung BYD kasi sobrang ganda ng features ng interior. Exterior, okay lang. Guwapo naman. Mas preferred ko lang yung tapang ng Japanese cars. Tsaka anong preferred nyo, guys? Nagsasalita ako? Hindi. Kasi hindi ko matansya eh. Baka iniisip ko minsan baka masyado ako madaldal. Salita ako na salita dito. Baka mas gusto nyo ng katahimikan. Lalagyan ko ba ng definition yung uploads ko? If parang akong Grab driver dito. Alam niyo yun, yung Grab driver na dinadaldal ka para bigyan mo ng mataas na rating. Is that me? Ako ba yun? So comment lang kayo, guys, kung anong tingin nyo. Mas gusto nyo ba na nagsasalita ako, tigil ko na itong pagsasalita ako. Kasi hindi ko rin alam eh. Testing the waters pa ako eh. Kung baka kasi may mga gusto sa inyo na alam nyo yun, tahimik lang. Pwede naman. Or baka may naboboard na rin sa inyo kasi sobrang tahimik. I don't know. Just comment down below what you think. I'm open sa lahat ng comments. Kahit i-bash nyo ako, okay lang. Go lang. Pero joke lang, huwag nyo kayo bash. Baka hindi ko kaya. Hindi pa ako sanay sa social media. Huwag nyo kayo ibabash, please lang.
Parang sarap din mag-podcast. Parang ang saya. Alam, naisip ko lang yung isang comment sa YouTube natin. Parang podcast. Parang masaya nga mag-podcast. Tapos yung topic niya sa sakyan. Saya-saya talaga. Or anything under the sun na pwedeng i-topic. Wag lang political. Ayoko dyan. Masyadong magulo. Ang ganda. Namiss ko yung Montero namin. Alam nyo ba? I used to drive. Yan yung sasakyan ng nanay ko. Ganyan. Montero. Parang second gen Montero. Yan ang itsura. Color black. Hindi yun yung tinatakas ko. Tinatakas ko yung Vios dati na white. Ang tinatakas ko yun yung ganyang Vios. Naalala ko na naman. Risk it all talaga eh. Basta ma-drive mo eh. Sa naalala ko, ini-story ko pa yun sa IG. Piniflex mo, hindi naman sa'yo. That's me. Sa nanay ko. Naalala ko pa. Diyos ko po. Tapos tuwang-tuwa ako pag pinagdidrive ako ng nanay ko dati. Kasama sila. May one time pa parang nangyari nun, nasa parking lot kami. Tapos pero yung mag-exit na lang kami ng parking. Nabangga ko pa yung sa harapan namin na Nissan Terra, I think. Buti mayaman yung owner. Tapos parang matanda siya. Then pagbaba, sinilip niya yung likod. Ano siya, para may driver sila. So, alam mong mayaman si sir. Kasama niya yung apo niya. Tapos, nabangga ko yung likod nung Terra. As in, pipi. Tapos, wasak yung harapan nung sasakyan ko. Ay, hindi pala siya sa akin. Sasakyan nung nanay ko. So, ganun yung nangyari. Tapos, parang ako, as a person na walang pera, hindi ko lang paano gagawin. Parang may inabot yung nanay ko na X amount. It's not enough to cover the damages. Talaga, dahil nga malaki. Kasi napipi yung bumper nung likod niya. Dahil lang hinahanap ko yung parking ticket. While hinahanap ko yung parking ticket, hindi ko na handbrake yung Vios. Tapos parang umandar siya ng maliit na gano'n. Then nagpanic ako, naapakan ko yung gas. So nabangga ko yung nasa harapan. So buti na lang mabait si Lolo dahil pinalampas niya, tapos parang tinanggap niya yung small amount na settlement namin. Hindi niya na pinalaki, walang police report or anything. Tapos parang ako, grabe yung kabaw kasi wala akong pambayad. Hindi ko lang paano babayaran. Baka kahit pang McDo wala ako nun eh. Kasi, hello. Hindi naman ako estudyante, pero alam mo yun, may license naman ako, pero wala akong pambayad, sir. Pasensya. Buti mabait sila. Sobrang blessing nun. After that incident, sobrang naging maingat na rin ako. Every time titigil ako, i-handbrake yung sasakyan. Buti na lang tong mga gantong bagong sasakyan, meron siyang auto brake hold. Pero yun kasi wala eh. Wala, naalala ko lang. Share ko lang ulit. Baka trip nyo lang pakinggan. Yan. So now we're here in EDSA. And I think palobat na tong camera ko. So I guess okay na. This wraps up our POV drive session tonight. So I hope you enjoyed the video, guys. Sana nag-enjoy kayo. And looking forward, guys, na maparami pa natin yung community natin, the followers sa Facebook, sa YouTube, and TikTok. Hopefully, para din makagawa pa tayo ng mas maraming POV drive sessions. Yun lang. And thank you guys again for watching. Please like, subscribe, and share it to your friends. Bye!